Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Araling Panlipunan, Grade 5 Quarter 1, Week 7 Layunin: nasusuri ang mga sinaunang bayang Pilipino batay sa organisasyong panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika. Una, natatalakay ang konsepto ng mga teknolohiya ng sinaunang Pilipino. Pangalawa, naihahambing ang mga teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino ayon sa iba't ibang yugto o panahon ng bato. Pangatlo, napahahalagahan ang papel na ginampanan ng mga teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino ayon sa iba't ibang yugto o panahon ng bato. Pang-apat, natatalakay ang gawaing pang-ekonomiya, partikular ang pakikipagkalakalan sa loob at labas ng bansa. At pang-lima, nasusuri ang iba't ibang bansa na nakipagkalakalan dala ang kanilang produkto kapalit ang sariling produkto ng ating bansa. Nilalaman, pangkapaligiran at kalidad ng pamumuhay ng tao. Teknolohiya at ekonomiya ng lipunang maritime, panloob at panlabas na kalakalan. Unang araw. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Iguhit ang masayang muka sapat lang kung ang pahayag ay wasto, at iguhit naman ang malungkot na muka sapat lang kung di wasto. Ngayon naman, narito ang ilang pamprosesong tanong. Sagutin, mga bata. Kumpletuhin mo ang salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Ating talakayin ang teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino at panloob at panlabas na kalakalan. Una, pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Ibang-iba ang pamumuhay ng ating mga ninuno noong sinaunang panahon. Sila ay umaasa sa likas na yaman na kanilang nakuha sa kapaligiran. Pinatunayan rin ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan na makiangkop sa kanilang kapaligiran. Nagpalipat-lipat sila ng tirahan noong una. Nanirahan sila sa mga kuweba, sa gubat, malapit sa baybay dagat o ilog upang mapadali ang kanilang pangangaso, pangingisda, at pangangalap ng hayop at halamang kanilang makakain. Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at pagpapahusay ng paglikha nila ng mga bagay. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali, mapagaan at mapabilis ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Naipakita rin ng mga sinuunang Pilipino ang mataas na antas ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Natuto silang gumawa ng mga kagamitang mula sa bato at hindi nagtagal ay sa metal. Ito ay nagpapakita ng nabuong kabihasnan ng ating mga ninuno na tunay na kahanga-hanga at maipagmamalaki. Kumpara sa ibang lahi, may mga patunay na may mga nanirahan sa ating bansa noong sinaunang panahon na may mayamang kabihasnan at kultura. Hinati ng dalubhasa sa kasaysayan ang mga pangyayari sa daigdig sa iba't ibang panahon, ang prehistorikong panahon at historikong panahon. Ang prehistoriko ay panahong hindi pa naimbento ang paraan ng pagsulat. Samantala, ang historiko naman ay panahon na may kaalamang magsulat ang mga sinaunang tao at naitala na ang mga pangyayari sa kanilang panahon. Isa pa sa mga paraan ng pagpapanahon ng kasaysayan ay ang paghahati nito sa panahon ng bato at panahon ng metal. Narito ang mga yugto ng kasaysayan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng bato at panahon ng metal.
Ngayon, basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang check kung tama ang pahayag at X kung mali. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang isusulat sapat lang ang K kung ang pahayag ay tumutukoy sa katotohanan at O naman kung ito ay opinyon. Sa bahaging ito, sasagutan ng mga mag-aaral ang talaan ng karunungan. Gawing gabay ang makikitang chart. Ngayon, basahin ang talata. Bilugan ang mga salitang may kaugnayan sa teknolohiya ng mga sinuunang Pilipino. Ikalawang araw. Ngayon, punan ang talahanayan ayon sa hinihinging konsepto ng karapatan at tungkulin ng antas sa sinaunang lipunang Pilipino. Isulat sa tamang hanay kung aling mga kasangkapan ang nabibilang sa panahon ng bato at alin sa panahon ng metal. Panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino tulad ng mga makikita sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan Valley. Nahahati ang panahong ito sa dalawa, ang panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko at panahon ng bagong bato o panahon ng Neolitiko. Panahon ng lumang bato o panahon ng Paleolitiko. Sa panahon naman ng metal, nang lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinawag ang panahon na ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Gamit ang metal, naging mabilis ang pag-unlad ng kanilang kaalaman at abilidad. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay at natuto silang gumawa ng iba't ibang bagay na mas nakapagpadali ng kanilang gawain gaya ng kutsilyo, lanseta, sibad, bolo, itak at espada. Mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal, 800 to 250 BCE, ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronze. Maaaring namina mula sa kabundukan ng Pilipinas. Samantala, ang mga bronze at buhat sa mga halakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa Pilipinas ayon sa mga antropologo. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling-o at ilang yari sa jade. Sa maunlad na panahon naman ng metal, lalong napaghusay ng mga sinaunang Pilipino ang mga kasangkapang metal. Ilan sa mga patunay nito ay ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, bulok, kutsilyo at iba pang sandata na natagpuan sa Kalanay sa Masbate at Novaliches sa lungsod ng Quezon. Ngayon, basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung ito ba ay naayon sa panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko sa sinaunang lipunang Pilipino. Ngayon naman, basahin ang sitwasyon. Tukuyin kung ito ay nasa panahong prehistoriko o historiko. Sa bahaging ito, sasagutan ng mga mag-aaral ang talaan ng karunungan. Gawing gabay ang makikitang chart. Ngayon, suriin ang mga sumusunod na larawan at itala ang bilang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito sa panahong Neolitiko, panahong Paleolitiko,
maagang panahon ng metal o maunlad na panahon ng metal. Ikatlong araw. Ngayon mga bata, pagbasdan ang larawan. Ano ang masasabi ninyo? Ating talakayin naman ang panloob at panlabas na kalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Una ay ang panloob na kalakalan. Nakikipag-ugnayan ng isang barangay sa iba pang barangay. Pangunahing dahilan ng ugnayang ito ay may kinalaman sa kalakalan. Naging mabisa ang ugnayang barangay dahil napadali ang pagpapalitan ng produkto at napaunlad ang kabuhayan ng mga barangay. Bukod sa kalakalan, nakipag-ugnayan ang mga barangay sa isa't isa upang makipagtulungan sa panahon ng kagipitan at sa pagharap sa digmaan. Ang sandubuan ang nagpapatatag ng ugnayan ng mga barangay. Para naman sa panlabas na kalakalan, unang isinasagawa ng mga sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan sa mga iba't ibang kalapit na barangay at paglipas ng panahon ay sa mga karatig na lugar sa Timog Silangang Asya. Sa simula ay nagpapalitan lamang sila ng kani-kanilang mga produkto na tinawag na sistemang barter. Kinalaunan naman ay gumamit na sila ng ginto at kabibe bilang salapi kasabay ng mga kasangkapang panimbang at panukat sa pagtataya ng dami at halaga ng bilihin at hindi nagtagal ay naitatag rin ang sistema ng pakikipagkalakalan gamit ang salapi. Naging sentro ng kalakalan ang maliit na barangay na kung saan kalimitang kinakalakal ay ang mga produkto gaya ng palay, isda, kopra, troso, nyog at ginto. Isinasakay ang mga produkto sa mga bangka tulad ng karakaw, balanghay, tapakwe at binta upang madaling makarating sa iba't ibang pamayanan. Tanyag na sentro ng kalakalan noon ang Maynila at ang Ilog Pasig. Ang isa sa mga naging daan upang madaling mapadala ang mga paninda mula Maynila patungo sa iba't ibang pamayanan. Ngayon, kilalanin ang mga tinutukoy sa bawat tanong. Isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Ngayon naman ay punan ng tamang salita ang mga patlang upang mabuo ang konsepto ng pangungusap. Basahing mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa iyong kwaderno. Ika-4 na araw. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang naging kontribusyon ng sinaunang kabuhayang Pilipino sa pagbuo ng ating sinaunang kabihasnan? Ano-ano ang mga katangian ng mga sinaunang Pilipino upang masolusyonan nila ang pang-araw-araw nilang pangangailangan? At gaano kahalaga ang pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino? Ngayon ating talakayin naman ang pakikipagkalakalan sa Arabia. Simula noong ika-9 na taon, nagsimulang makipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arab, nang pansamantalang matigil ang pakikipagkalakalan ng mga Arab sa China noong dinastiyang Sung, at nahanap nila ang Pilipinas bilang bansang maaaring makipagkalakalan sa kanila. Ilan sa mga produktong ipinagpalit ng mga Arab ay ang mga sumusunod gaya ng kasangkapang metal na gawa sa tanso, ginto, mga musin, cotton, lana, alpombra at ceramic sa mga perlas, korales, bungang kahoy at iba pang produkto ng ating mga ninuno. Ang pakikipagkalakalan naman sa China. Ayon sa unang tala ng China, ang mga mangangalakal na Pilipino ay nakipagkalakalan sa China dulot ng mga sasakyang pandagat ng mga Arab. Dumarayo rin ang mga Chino sa ating bansa
upang makipagkalakalan kung saan ang kanilang mga kalakal ay mga payong, gong, porselana, siopaw, pansit, tingga, seda at iba pa ay pinagpapalit ng mga katutubo sa kanilang produktong tabla, ginto, perlas, bulak at yanto. Mailalarawan din ang pambihirang katapatan ng mga Pilipino sa pagkikipagkalakalan. Iniiwan ng mga Tsino ang kanilang kalakal sa ating mga ninuno nang walang kapalit at sa pagbalik nila ay nakahanda na ang mga pamalit para sa kanilang iniwang kalakal. Ang pagkikipagkalakalan naman sa India. Ayon sa pananaliksik, hindi tuwiran ang kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas. Ang mga produkto na mula sa India ay nanggagaling sa Indonesia na kalapit ng Pilipinas. Ilan sa mga kalakal ng bansang ito ay ang mga kristal, abaloryo, ilang kasangkapang metal, halamang mangga, langka, sampagita, patola, ampalaya at marami pang iba. Natutunan rin ng mga ninuno natin ang industriya ng paghahabi, paggawa ng barko at bangka, pagmimina at ang ilan pang mga kaugalian gaya ng paggamit ng belo at kordon at pagsaboy ng bigas sa kasal. Ngayon, ibigay ang mga sumusunod na kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Itala ang inyong mga mensahe para sa mga sinaunang ninunong Pilipino. Gamit ang mga sticky notes, ilalahat at ipapaskil ang mga ito sa Time Travel Portal. Ikalimang araw. Pag-aralan ang dalawang larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ngayon, hanapin at bilugan ang 10 produkto na ipinagpalit ng mga dayuhan sa ating mga ninuno. Punan ang mga kahon ng titik ng tamang sagot. Punan ang bawat hanay kung papaano namuhay ang mga sinaunang tao o Pilipino sa bawat panahon. Ngayon naman, ibigay ang inyong reaksyon sa bawat tanong. Piliin ang tamang sagot. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. End of week 7. Thank you for watching. Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!